Kasama na po natin sa linya ang chairman po ng COMELEC, Chairman Attorney George Garcia. Magandang umaga po, Attorney Chairman. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha, Sir Ted. Magandang umaga rin po sa mga kababayan po natin. Magandang umaga po. Dito po muna tayo, sir, sa naging desisyon po ng COMELEC na kanselahin nga po ang rehistro ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List bilang regional political party. Ano po ang naging basihan ng COMELEC sa desisyon na ito? Sapagkat sabi nyo nga po sila isang regional political party, sabi po ng COMELEC division namin, kung regional political parties yan, dapat nag-i-exist yan sa region, dapat ang mga members niya ay from the region, dapat ang mga officers niya ay from the region, at siyempre dapat lalong-lalo na ang mga nominees niya ay from the region. Siyempre yun ang ire-representa mo. Ngayon po ay yung po sa petition, nakita po ng COMELEC division na lumalabas lahat po ng mga nominado po nila ay wala man lang nanggaling mula doon sa rehiyon. Nanggaling po ito sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa bandang area ng Abra, merong isang Quezon City. So parang lumalabas, parang nagkaroon po ng massive misrepresentation yung party list dahil nga po sa hindi sila nakapagsabi ng katotohanan. Nung nagpapa-accredit, sinasabi ganito, ang pinoprovide ng mga dokumento, yes, para sa region. Pero nung palang ma-accredit na, bigla pong naisabit na, lalo na yung mga nominees na maaari magrepresenta doon sa political party na naging party list na ito ay hindi po mula sa region mismo. Okay. Attorney, yung binabanggit nyo po na sinasabi ninyo nga na karamihan po dun sa mga nominees ay galing sa Abra, merong galing sa Cagayan, meron din pong isa na galing sa Quezon City. So, dun po sa vetting process po sa party list system ng COMELEC, bago pa po sila maging kasama bilang, o bago ba registered itong party list, nagkaroon po ba tayo ng pagkukulang dun sa part na iyon? Sa ating pong palagay, wala sapagkat nagkaroon po ng tinatawag na verification na existence. Yan po ay isa sa mga requirements ng party list system o ng party list law kahit yung desisyon ng Korte Suprema. Inaalam kung talaga bang nag-i-exist yung party list na yan doon sa region na yan. Pero syempre po yung pagsasubmit kasi ng nominees, ibang period po yan eh. Ginagawa po yung pagsasubmit ng nominees after the accreditation ng isang party list. And therefore, doon sa after the accreditation, hindi na po siya part ng mismo accreditation process. Minsan nagsasabit sila ng kanilang list. Pag tinanong mo, siyempre yun muna ay hindi pa final dahil nga sa hindi pa naman sila accredited. After ma-accredit, biglang nagbabago ngayon yung mga nominees. Diyan po nahuhuli. Yun ang kadahilanan kung bakit ni-require natin na i-publish yung lahat ng mga nominees ng lahat ng party list for the first time, kasama na rin yung mga background po nila at saka yung mga certificates of acceptance and nomination. Sige, klaruhin ko lang muna, Chairman, na ito pong desisyon ng isa pong division ay hindi pa po final and may be subject to motion for reconsideration. Tama po, Sir Ted. Sa Okay. motion for reconsideration, COMELEC and Bank Opo. naman ang magdidesisyon po nito. And at any time, they can always go to the Supreme Court to seek relief. Tama po kayo, Sir Okay. Ted. And at any time also, kung sakasakaling pending ang case sa amin, halimbawa hindi pa nadidesisyonan o kaya nadesisyonan, pwede kami mag-suspend ng proklamasyon ng mga kandidato, party list man o tao na hindi maproklama kung sila ay mananalo. Okay, para lang ho ito klaro ha, hindi pa ito final and we are discussing this lang po bilang informasyon at edukasyon tungkol po sa party list system election. At by the way, kami po tumatawag po sa panig ng party list na ito para makuha po ang kanilang side dito po sa isyong ito. Chairman, may binabanggit kayo na kaninyo ay paglabag sa panuntunan ng party list system. Ano hong specific ito na nagsasabi na kapag kayo nagparehistro bilang isang regional party, political party sa party list, dapat lahat ng mga nominado ninyo ay taga doong rehiyon na iyon? Tama po kayo, Sir Ted. Maaaring ang desisyon ng Korte Suprema kahit kalahati o majority man lang ay belonging to the sector. Yun po yung sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng atong paglaom versus the COMELEC. So ibig sabihin, Sir Ted, kung ito ay isang senior citizens party list, kahit man lang yung at least majority belonging to the senior citizens group, pero yung natitira pwedeng hindi. Yun po ay sa sector. Iba po ang pinag-uusapan natin kapag ka po political party kayo existing dito sa isang rehiyon. Dapat siyempre, lahat ng mga miyembro nyo, lahat dapat ng mga nominees nyo at mga opisyal coming from that region. Kasi po, bakit naman tayo kukuha from other region na hindi naman alam kung ano ang mga pangangailangan at yung kung ano ang ipinaglalaban at prinsipyo at kultura o doon sa ibang region. So para pong may misrepresentation po kasi certain doon at yan po ang site mismo
ng division doon sa sinabi na kanilang naging desisyon. Okay, Chairman, I hope you don't mind. Ano ho, medyo ako lamang madetalye po dito para lang mas maintindihan natin. Kasi sinasabi nyo, may paglabag sila dito nga sa party list system election tungkol doon sa pagkakatawan sa region. Ano po specific ito? Kasi dito po sa mismong resolusyon ng division, ang kanila pong binabanggit lang dito, yung Supreme Court provided parameters, etc. Sabi ho dito kasi, national and sectoral, the nominees of national and regional parties or organizations must be bona fide members of such parties or organizations. So basically po, wala namang specific na sinasabi dito na hindi sa pinagtatanggol ko itong party list, ano ho, just for this discussion. Dito ho naman, sa mismong resolution ng division, walang sinasabi na specific sinasabi kung ikay kakatawan sa isang regional party representing the sa party list system na ikay dapat talaga doon sa region na yun nanggagaling. Although Sir Ted, para lang din hindi baka sabihin naman pinipreempt ko, baka ako'y ma-inhibit pa. Kasi later on pupunta yan sa atin. Pero Sir Ted, ako po ay maglilimit lang sa kung ano ang nakalagay sa desisyon. Meron pong isinite dyan, Sir Ted, kung inyong hawak-hawak at kung inyong mababasa later yung desisyon. During the hearing, yung isang commissioner namin para sa accreditation, tinanong. So sinasabi nyo ba na kayo ay tumatanggap lamang ng mga members from the region? Paano kung may mag-apply na outside of the region, tatanggapin niyo po ba? Ang sagot ay hindi. So, ibig sabihin, Sir Ted, sa nabanggit niyo po kanina, sabi nila, ang officers nila ay coming from the members, basta miyembro. Di dapat po ang miyembro is coming from the region. Dahil during the hearing, sinabi nila na ang kanilang mga members ay coming only from the region and not even outside of the region. Okay, sige. So, hayaan po muna natin po sa ganung diskusyon. Ano ho? Kasi baka nga kayo mapa-inhibit pa ho sa unbank. Pero, Chairman, ito ho ba ang kauna-unahan ngayon sa paparating na halalan na desisyon ng isang division sa COMELEC to disqualify a party list organization? Para sa halalang ito, yes po, Sir Ted, pero ng mga nakaraan po, madami na po kaming nilabas na dinisqualify natin, katulad ng Anwaray na pumunta sa Korte Suprema at nagkaroon ng desisyon, Anwaray versus COMELEC, ay natanggal din po ang kanilang accreditation ng Supreme Court. Para po mambura natin ang agam-agam ng iba, so doon po sa mga petisyon ngayon na pending, do you remember gaano karami ito? May pending petition po to disqualify a particular party list organizations ngayon pong midterm election? Mga wala pa pong 5, Sir Ted. Nung isang araw may nag-file din po na isang grupo na kine-question nila yung isang party list and therefore kaagad kami nag-issue ng tinatawag na summons upang pasagutin yung mismong party list sa petisyon na pinahid po laban sa kanila. Okay, so gaano po kaya ito, hindi naman po sa pagbibigay po sa inyo ng ng pressure o anuman, kabilis ang magiging desisyon? Kasi dito po parang na-timing naman ang paglalabas ng desisyon doon sa pahayag ng Malacanang kahapon. Parang ang iba kinukulayan po ito dahil nga daw sa umaalma ang Malacanang kaya naglabas po kayo ng desisyon. Ay, hindi po, Sir Ted. Talaga po medyo, kung napapansin ninyo, medyo mabilis po ang aming disposisyon sa mga kaso sa kasalukuyan dahil nga po may commitment tayo na hanggat maaari bago po mag-eleksyon ay makapag-desisyon kahit man lang sa division o kahit man lang makapag-desisyon hanggang COMELEC and Bank. Yan po ay applicable sa lahat at masasabi po ng iba na may kaso sa amin na sila lahat ngayon na nakatanggap na ng mga summons kaagad at hindi na po ito pinapatagal kasi po minsan nagkakaproblema rin kami kapag kami mga kaso pa na pending sa amin after the election. Lalo na kung ang posisyon ay national position, Sir Ted, na kung saan ay magiging issue dahil nga mawawalan kami ng jurisdiction pag sila ay naproklama, nakapag-oath at nakapag-assume ng opisina. Okay, sige po. So dito po ngayon, kumbaga ang status nito, pending po ang resolution nito with finality sa paparating na halalan, maaring bilangin pa rin po yung boto para po sa party list and then ang bibimbin lang dito yung proklamasyon. Yun po yun, Chairman. Yes po, Sir Ted, sapagkat again, meron po isang desisyon ng Korte Suprema, Reyes versus COMELEC. Kapag pumasok na yung tatlong requisites, proclamation, oath, assumption to office. Ang assumption to office po ay June 30, 12:01 pagkatapos ng halalan.
mawawalan po ng jurisdiction ng komisyon dahil meron ng miyembro ng House of Representatives o meron ng miyembro ng Senado. Opo, opo. At yan po ay magiging sakop na ng Electoral Tribunal sa Kamara de Representante. Okay, klaro po Yes, yan. Apo. Okay, Chairman, tungkol pa rin sa issue nito, in the future, para hindi na po ito mauulit, plano ba na pag-uusapan niyo po ba ngayon na masigpitan po yung guidelines sa accreditation po ng party list groups para masiguro na tunay po na nire-representa nila o galing sila din sa region, especially for regional party list groups? Alam niyo po, sana po talaga may mga pending na kaso ngayon, Ma'am DJ Chacha Sir Ted, sa Korte Suprema. Yun po ang kadahilanan kahit kung bakit gustong-gusto namin may pumupunta sa Korte Suprema sapagkat una yung ating party list law, Republic Act 7941. Ako, napakatagal na batas na po yan, nawala man lang isa mang word na binago sa batas na yan. Kaya po iba't ibang pagkakataon, mayroong mga desisyon ng Korte Suprema na minsan po yung nagbabago, nag-e-enhance. So sana po, ang hinihintay natin, meron po magiging ruling muli na magiging makaklarify na regional party, national party, sectoral organization, sectoral party sapagkat para po hindi COMELEC ang nag-i-interpret. Kasi nga po, nagkaroon po ng kaluwagan doon sa isang desisyon ang Korte Suprema, yung Banat versus COMELEC, na kung saan sinasabi hindi kinakailangan gumagapang sa kahirapan yung mismong party list o yung mismong nominee para magrepresenta ng isang sektor, kung hindi dapat lang meron siyang tinatawag na proven advocacy, Sir Ted at Ma'am DJ. Yung po nag-open po yan ng floodgate para po makapasok ang mga ibang grupo. Halimbawa, kayo ay urban poor. Pwede ba kayo marepresenta ng isang super bilyonaryo? Ang kasagutan, yes, basta po merong proven advocacy. So sana po mas magiging maliwanag pa yung magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga bagay na katulad po nito. Oo, last na lang sa akin, Chairman. May mga paparating po na international observers mula sa European Union, meron din sa Japan, maging sa Amerika, na magbabantay nga po sa paparating na halalan. May specific areas po ba sila na babantayan o nationwide po yung kanilang magiging coverage? Yung pong halos mahigit 200 na miyembro ng European Union delegation ay kakalat daw po sila sa buong Pilipinas, kahit po ito mga sa US, sa Japan, at meron din po, kung di tayo nagkakamali, ang Canada at Australia, magpapadala po sila ng kanilang observer mission. Again, welcome po namin sila. Hindi po tayo nag-limit, nag-restrict sapagkat wala naman tayo dapat itago. Mas magandang, mas madami ang magkokomento, mag-observe ng ating pong halalan. Baka nga may mga kulang tayo o baka naman po may mga karanasan na pwede nilang makopya sa kanila pong demokrasya. At pero po more on focus po ng karamihan ay dyan po sa Bangsamoro. Kasi po kahit na wala tayong parliamentary election at na-reset, gusto pa rin nilang tingnan yung election after nitong or before the parliamentary election na October 13. Okay, sige po. Sir, yung ating precinct finder po, may mga sumusubok at yung iba po may reklamo na kaagad na hindi accessible yung precinct finder. Sir Ted, una, dahil unang araw kahapon, pangalawa, minsan po, Sir Ted, yan po ay a matter of strategy talaga namin. Sapagkat nung nakaraang 2022 elections, 35 million attempts ang tinanggap po ng precinct finder natin para po i-hack at buti hindi po sila naging successful. Talaga pong pakikitry niyo po ng pangalawa kasi po kahapon yung mga nagtry ng pangalawa ay nakuha na po nila dahil una, minsan mali po yung spelling ng pangalan, minsan katulad ng Maria, bigla na lang pong MA tinuldukan o kaya yung junior, bigla naman pong hindi kinumpleto yung mismo junior. So yan po ay mga factors na nando sa guidelines natin. Pakikumpleto lang po yung mga pangalan, paki-counter-check yung mga birthday po ninyo at baka po may mga mali lamang kung kaya hindi rin kayo nakakapasok kaagad. Okay, sige po. So Chairman George, muli salamat na marami at asahan po ninyo yung aming madalas na pag-istorbo po sa inyo. Salamat po na marami. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you, Chairman George Garcia po ng COMELEC sa issue ng isang party list na diniskwalipika ng isang division diyan sa COMELEC.